senior 65 plus sa Pilipinas. Alert! Simula Abril 2026, may bagong driving rules na pwedeng makaapekto sa lisensya at pang-araw-araw na buhay mo. At kasabay nito, may malalaking updates sa SSS pension payments at pension crisis na kailangan mong malaman na yon. Huwag skip. Manatili hanggang dulo para malaman ang lahat ng detalye at siguraduhing nakasubscribe ka sa channel na ito para sa eksklusibong balita na para talaga sa atin mga senior. Kung ikaw ay nanonood ng video na ito ngayon, malamang ay may nakapagsabi sa'yo. Isang kaibigan, isang kapatid o kahit isang random na tao sa Facebook o TikTok na may bagong batas ang LTO para sa mga nakatatandang driver na magsisimula raw sa Abril 2026. Maaring sinabi nila sa'yo na kailangan mo na ng mas maraming medical tests, na mas mahigpit na ang renewal process o na mababago na ang validity ng iyong lisensya kung ikaw ay 65 taong gulang pataas. At malamang nagkabahala ka. Malamang nagtatanong ka ngayon kung paano mo ito haharapin kung hindi ka pa handa. Kung baka mawala ang iyong karapatang magmaneho ng kotse na siyang nagbibigay sao ng kalayaan at independensya sa araw-araw na buhay. Bueno, hininga muna. Dahil na yon, hahayaan ko kayong marinig ang buong katotohanan. Hindi ang nakuha sa isang viral video na walang pinagbasehan, kundi ang totoo, ang opisyal at ang tunay na kailangan ninyong malaman. Ang nakakalungkot ay ang viral na impormasyon na yan. Ang mga clip yung kumakalat sa social media tungkol sa mga bagong driver's license rules para sa senior citizens na magsisimula raw sa Abril 2026 ay hindi totoo. Binigyang diin mismo Landation Office ang LTO na walang katotohanan ang kumakalat na impormasyon o video sa social media tungkol sa mga umano'y bagong driver's license rules para sa mga nakatatanda. Sinabi ng LTO na ang mga pahayag sa nasabing video hingil sa bagong medical requirements, mas mahigpit na renewal process o anumang pagbabago sa validity period para sa mga senior driver ay hindi opisyal at hindi tama. Ni isang direktibo o memorandum ang ilabas upang ipatupad ang mga pagbabagong iyon at pinagtibay ito ng mga kilalang fact-checking organizations sa bansa tulad ng Veriles na nagkumpirma rin na walang opisyal na anunsyo ang LTO kaugnay ng mga naturang pagbabago. Kaya kung meron mga nagpadala sa inyo ng link papunta sa video na yon o nagbabala sa inyo nito, ang pinakamahalagang bagay na magagawa ninyo ngayon ay ibahagi ang video na ito sa kanila dahil ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa clickbait. Ngayon, ito ang mas mahahalagang tanong na dapat nating sagutin. Kung walang espesyal na bagong patakaran para sa mga seniors, ano naman ang tunay na nagbago sa 2026 para sa lahat ng mga driver sa Pilipinas? At palang isang nakatatandang mamamayan, may mga espesyal na pribilehiyo ka pa rin ba? Ang sagot sa ikalawang tanong ay oo at maraming dapat mong malaman. Kaya't manatili kayo at pakinggan ang buong kwento dahil ang impormasyong ito ay hindi lamang mahalaga. Maaari itong makatipid sa inyo ng malaking oras, pera at abala. Simulan natin sa pinakamahalagang pagbabago na naganap sa sistema ng pagpaparehistro at pagpapatakbo ng lisensya sa Pilipinas naong 2026. Hindi ito isang dramatikong revolusyon ng lahat ng batas. Mas tamang sabihin na ito ay isang malaking hakbang patungo sa isang mas organisado, masyero at mas makatarungang sistema. Ang lahat ng ito ay nakasentro sa iisang bagay, ang Land Transportation Management System o ang LTMS portal. Kung hindi ka pa pamilyar sa pangalang ito, okay lang. Na yun na ang oras para makilala mo ito ng mabuti dahil ito na ang puso ng lahat ng transaksyon mo sa LTO mula ngayon. Ang LTMS ay ang opisyal na online platform ng LTO kung saan maaari kang mag-apply para sa bagong lisensya, mag-renew ng kasalukuyang lisensya, suriin ang iyong mga paglabag sa trapiko, bayaran ang mga multa at makita ang iyong digital na lisensya. Ito ang iyong digital na gateway sa lahat ng serbisyo ng LTO at ang pag-unawa sa sistemang ito ang unang hakbang sa tagumpay ng inyong lahat ng transaksyon na yung 2026 at pababa. Isa sa pinaka-exciting na pagbabago na naganap na ayong 2026 ay ang opisyal na pagkilala sa driver's license.
Inanunsyo ng LTO na ang mga digital na lisensya na makukuha sa pamamagitan ng LTMS portal ay ganap ng kinikilala bilang wastong pagkakakilanlan para sa pagmamaneho ng mga sasakyan. Alinsunod sa Department Order ng DOTR, ibig sabihin nito kung hihinto ka sa isang checkpoint o mahuli sa isang traffic violation, maaari mo na ipakita ang iyong na lisensya sa iyong telepono sa pamamagitan ng LTMS app. Wala ng dahilan para makalimutan ang iyong physical na card sa bahay. Pero tandaan, dapat ito ay ang iyong sariling LTMS account ang nagpapakita ng lisensya. Hindi tatanggapin ng mga enforcer ang screenshot, photocopy o anumang ibang digital ID na hindi direktang nagmumula sa iyong personal na LTMS account. Isang malaking abala ang maiiwasan ng pagbabagong ito. At para sa mga nakatatanda na minsan ay nakakalimot ng kanilang wallet or card, ito ay napakagandang balita na talagang nagpapasaya ng puso. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang napaka-importanteng pagbabago, ang patakaran tungkol sa pagko-confiscate ng lisensya. Noong Enero 9, 2026, inilabas ng LTO ang mga bagong alituntuning. Nagsasabi na ang inyong lisensya ay hindi na agad mako-confiscate sa lugar para sa karamihan ng mga paglabag sa trapiko. Ito ay malaking pagbabago mula sa dating sistema kung saan maaaring kunin ng isang enforcer ang iyong lisensya sa kalsada kahit para sa maliliit na paglabag. Sa ilalim ng bagong patakaran, kapag nahuli ka sa isang traffic violation, bibigyan ka ng 15 araw na nagtatrabaho upang ayusin ang iyong multa. Maaari mong bayaran ito sa pamamagitan ng LTMS portal o sa mga tanggapan ng LTO. Ngunit kung hindi mo ito mababayaran sa loob ng 15 araw na iyon, ang iyong lisensya ay irerehistro bilang nasa alert or alarm status sa sistema ng LTMS na magdudulot ng automatikong 30 araw na suspension at hindi ka makakapagsagawa ng anumang transaksyon sa LTO. Para sa mas seryosong paglabag tulad ng reckless driving o pagmamaneho habang lasing, ang agarang aksyon ay maaari pa ring gawin ng mga autoridad at ang multa para sa mga ito ay maaaring umabot sa hanggang. Kaya huwag hayaang mapagkamalan ang mas maawain na proseso bilang pahintulot na lumabad. Ang sistema ay mas maawain, oo, ngunit mas matalino rin. At ang bawat paglabag ay nananatili sa inyong digital na record. Ngayon, pag-usapan natin ang The Merit Point System. Ang sistema ng mga puntos na nagbibigay ng digital na marka sa iyong record para sa bawat paglabag na iyong magagawa. Ito ang isa sa mga pinakamakabuluhang bahagi ng bagong sistema ng LTO na dapat maunawaan ng bawat driver, young man at old man alike. Sa ilalim ng sistemang ito, ang bawat paglabag na iyong magagawa ay kakatawan sa isang tiyak na bilang na mga puntos sa iyong record. Ang magaan na paglabag ay katumbas ng 1 puntos. Ang hindi gaanong seryosong paglabag ay 3 puntos. At ang mga seryosong paglabag ay 5 puntos. Habang nag-iipon ka ng mga puntos, nag-iiba ang iyong katayuan sa mata ng LTO at nag-iiba rin ang mga kahihinatnan para sa iyo. Kung nag-iipon ka ng 5 hanggang 9 puntos, kailangan mong dumaan sa isang driver's reorientation course bago mo mapanibago ang iyong lisensya. Kung abot ka ng 10 puntos o higit pa, hindi lang reorientation course ang kailangan mo. Kailangan mo pang kumuha ng mga eksaminasyon muli. At ang pinakamagandang bahagi ng sistemang ito, kung mapanatili mo ang isang malinis na record, ibig sabihin wala o kakaanting demerit points. Ikaw ay karapat-dapat sa 10 taong validity ng iyong lisensya sa iyong susunod na renewo. Ito ang pinakamahalagang insentibo na nais ng LTO na magmotibo sa bawat driver na sumunod sa batas. Huwag lumabag. Panatilihin ang iyong record na malinis at ang gantimpala ay 10 taon ng kapayapaan ng isip bago mo na naman kailangang dumaan sa buong proseso ng binuo. Para sa mga nakatatanda, ito ay isang napakapraktiko na dahilan upang maging maingat sa kalsada. Hindi lamang para sa kaligtasan ng lahat, kundi para din sa iyong sariling kaginhawahan at peace of mind. Ngayon naman, tungkol sa proseso ng pag-renew ng lisensya at ito ay para sa lahat ng driver kasama na ang mga senior citizens. Ang renewal ngayong 2026 ay nangangailangan ng ilang pangunahing hakbang. Una, kailangan mong lumika o mag-login sa iyong LTMS account sa portal.lto.gov.ph.
Okay? Ito ang iyong panimulang punto para sa lahat ng online na transaction. Pangalawa, kailangan mong kumuha ng appointment sa iyong piniling sangay ng LTO. At ang pag-book ng appointments ay ginagawa na rin sa pamamagitan ng LTMS. Sa katunayan, sipong-por ng lahat ng transaksyon na iyon ay dapat na dumaan sa LTMS appointments. Limitado na ang mga walk-in at para na lamang sa mga emergency. Pangatlo, kailangan mong kumuha ng medical certificate mula sa isang LTO-accredited na klinika. Ang magandang balita ay ang medical certificate na yon ay maaaring direktang ipadala ng klinika sa LTO sa electronic na paraan. Hindi mo na kailangang magdala ng pisikal na kopya sa opisina. Pang-apat, kailangan mong pumasa sa Comprehensive Driver's Education o CDE Validation Exam. Ito ay isang libreng inasyon na makukuha sa pamamagitan ng LTMS portal at dapat kang makakuha ng 80 por marka o 20 tamang sagot mula sa 25 na katanungan. At ito, narito ang napaka-importanting to para sa mga nakatatanda. Yung mga senior citizens ay hindi kailangang kumpletuhin ang buong CDE course. Sila ay exempt mula sa kursong iyon. Kailangan lamang nilang pumasa sa CDE Validation Exam. Ito ay isa sa mga espesyal na konsiderasyon na ibinibigay ng LTO sa mga nakatatandang driver bilang pagkilala sa kanilang karanasan at sa kanilang pagpapahalaga sa oras. Pag-usapan natin ng mas detalyado ang mga espesyal na pribilehiyo na meron ng mga senior citizens pagdating sa pakikipag-ugnayan sa LTO. Dahil ito ang pinakadang tugon sa lahat ng mga alalahanin na dulot ng viral na fake news. Una sa lahat, walang maximum na edad para sa pagtataglay o pagpapanibago ng driver's license sa Pilipinas. Hindi katulad ng ibang bansa na may mandatory na pagtigil sa pagmamaneho sa isang tiyak na edad. Ang Pilipinas ay nandibigay ng karapatang magpatuloy sa pagmamaneho ang bawat senior citizen basta't siya ay medical at mental na fit. OSTO ay isang napakamahalaga at makapagpapalakas ng loob na katotohanan para sa lahat ng ating mga nakatatandang magulang, lolo, lola, at lahat ng mga senior citizen na ang pagmamaneho ay bahagi ng kanilang araw-araw na buhay at kalayaan. Pangalawa, ang mga senior citizens ay may dedicated priority lanes sa lahat ng sanggay ng LTO. Hindi kayo kailangang pumila sa mahabang pila kasabay ng mas batang mga driver. Mayroon kayong sariling linya na nabibigay sa inyo ng mas mabilis at mas komportabling serbisyo bilang pagkilala sa inyong katayuan at kabutihan ng lipunan. Pangatlo, tulad ng nabanggit ko kanina, exempt ang mga seniors mula sa pagsali sa buong CDE course. Kailangan lang na pumasa sa validation exam. At pang-apat, kung ang lisensya ng isang senior citizen ay nag-expire ng hindi hihigit sa 2 taon, walang karagdagang parusa o mas mahirap na proseso ang kailangan nilang harapin. Maaari silang mag-renew ng tulad ng karaniwan. Kung nag-expire ng higit sa 2 taon, may karagdagang tulong at accommodations ang ibinibigay ng LTO para sa mga seniors na kailangang kumuha muli ng mga eksaminasyon. At narito ang isang bagay na hindi nabanggit ng viral na video na iyon. Ang katotohanang mga senior citizens ay meron ding malaking benepisyo pagdating sa Amerika na gastos na kaugnay ng pagpapanibago ng lisensya. Sa ilalim ng Republic Act 994, ang Expanded Senior Citizens Act ng 2010, ang lahat ng senior citizens ay may karapatang makatanggap ng 20 porong diskwento at VAT exemption sa mga serbisyong medical kasama na ang mga diagnostic at laboratory tests sa mga LTO-accredited na klinika. Ibig sabihin nito, ang inyong medical certificate na isang mandatory na bahagi ng renewal ay mas mura para sa inyo kaysa sa ibang tao. Hindi ito diskwento sa bayad sa LTO mismo, ngunit ito ay nagbababa ng kabuuang gastos ng inyong renewal ng malaki. Higit pa rito, ang mga senior citizens ay meron ding 20% diskwento sa pampublikong transportasyon sa lupa, tulad ng mga bus, jeepney at tren. Kaya kahit hindi kayo magmamaneho sa isang araw, protektado pa rin kayo ng batas at ng Estado. Ngayon, nais ko ring pag-usapan ang isang aspeto ng bagong sistema na mahalaga para sa lahat ng driver. Ang bagong paraan ng pag-enforce ng mga traffic violations sa pamamagitan ng No Contact Apprehension Policy. Ibig sabihin nito ay ang mga paglabag sa trapiko ay maaari na ngayong matukoy ng mga traffic camera nang hindi na kailangang personal na huminto ang enforcer sa inyong sasakyan.
kung ang iyong plaka ay nakuha ng kamera habang ikaw lumalabag. Halimbawa, tumatawid sa dilaw na linya, hindi nagsusuot ng safety belt o gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho, ikaw ay makakatanggap ng notification sa pamamagitan ng LTMS system. Ito ay isang patunay na hindi na posible ang pakikipagkasundo sa kalsada. Ang lahat ay nire-record. And ang lahat ay nakadigitalisa at ang lahat ng driver ay tinatrato ng pantay-pantay ng sistema. Para sa mga nakatatanda, ito ay isang uri ng proteksyon rin. Ang mga enforcer ay hindi na may pagkakataon na samantalahin ang isang nakatatandang driver na posibleng hindi na fully updated sa lahat ng batas. Ang sistema ang nagdedesisyon, hindi ang tao, at ito ay masas para sa lahat. Isa pang mahalagang paksa na nais kong talakayin ay ang tungkol sa mga paglabag na may pinakamataas na multa at pinakaseryosong kahihinatnan na ayong 2026. Ang pagmamaneho ng walang lisensya o may pekeng lisensya ay may kasamang napakabigat na parusa. Maaaring masuspend ang inyong karapatang mag-apply ng lisensya ng hanggang buwan. Ang pagmamaneho habang lasing o under the influence ng droga ay may multang hanggang 8,000. Ang paggamit ng pekeng plaka o ang pagmamaneho ng sasakyang hindi rehistrado ay sineseryoso rin ng LTO ngayon ng higit pa kaysa dati. At ang digital na sistema ay nagpapadali ng pagsubaybay sa mga ganitong paglabag. Para sa lahat ng aming mga senior citizens na nagmamanejo, mahalaga ring malaman na ang kondisyon ng inyong sasakyan ay bahagi ng inyong responsibilidad. Ang regular na maintenance, malinaw na headlights, gumaganang safety belt at maayos na brakes ay hindi lamang para sa inyo kundi para sa lahat ng nasa kalsada na kasabay ninyo sa bawat pagbiyahe. Ngayon, nais ko ring pag-usapan ang isang practical na aspeto na nakakaapekto sa maraming driver, ang proseso ng online appointment at ang katotohanan ng LTMS system na iyon. Sa ilalim ng 2026 guidelines, sipor ng lahat ng transaction ay dapat na dumaan sa LTMS appointments. Para sa mga hindi pa familiar sa teknolohiya o sa online system, maaaring mukhang nakakatakot ito. Ngunit nais ko kayong bigyan ng katiyakan na ang LTO ay may mga pasilidad na nagtutulong sa mga taong hindi comfortable sa technology. Para sa mga senior citizens na maaaring hindi ganoon katiki, huwag magatubiling humingi ng tulong sa inyong mga anak, apo o sa mga kawani ng LTO mismo. Ang LTMS system ay available sa portal.lto.gov.ph. At ang process ng paglika ng account ay malinaw na nakaguide sa website. Kapag nalikha na ang iyong account, ang lahat ng iyong impormasyon, ang iyong lisensya, ang iyong record, ang iyong demerit points kung meron man, ay makikita mo nasa isang lugar. Ito ay tunay na isang malaking improvement mula sa dating sistema at ang mas nakatanda nating mga kababayan ay nararapat din na makinabang sa mga pagbabagong ito. May isa pang bagay na nais kong banggitin para sa mga OFW o para sa mga kamag-anak ng mga senior citizen na nakatira sa ibang bansa. Ang LTO ngayon ay may sistema kung saan ang mga Filipino driver na nasa abroad ay maaaring magsimula ng proseso ng renewal sa pamamagitan ng mga Philippine Embassy o consulate sa kanilang bansa. Pagkatapos ng online na proseso tulad ng CDE exam at medical certificate verification, isang trusted na kinatawan sa Pilipinas ang maaaring kumuha ng lisensya card para sa kanila. Ang biometrics ay dapat na mapagsilbi sa loob ng 30 araw pagkatapos na makabalik sa bansa. Ito ay napakamahalagang impormasyon para sa mga pamilyang may mga senior citizens na nag-iisang nakatira sa bahay, habang ang kanilang mga anak ay nasa ibang bansa. Huwag hayaang mag-expire ang inyong lisensya dahil sa abala ng logistics dahil mayroon ng solusyon para rito at ang inyong sariling kalayaan at kakayahang magmaneho ay maaaring maprotektahan kahit sa kabila ng distansya. Ngayon, bumalik tayo sa pangunahing mensahe ng video na ito. Ang impormasyong kumakalat sa social media tungkol sa mga dramatikong bagong patakaran para sa mga senior citizens na magsisimula sa Abril 2026 ay hindi totoo. Ito ay fake news. Ito ay misinformation na nadulot ng hindi kinakailangang takot sa maraming nakatatandang Pilipino.
At ang mga nagpakalat ng ganitong uri ng impormasyon, kahit hindi nila intensyonal, kahit na ginawa nila ito ng may mabuting intensyon, ay nadulot ng abala at pagkalito sa maraming taong ang tanging nais ay maunawaan ang kanilang mga karapatan at responsibilidad sa kalsada. Sa mundo ngayon na puno ng viral na impormasyon, ang kritikal na pag-iisip at ang paghahanap ng opisyal na pinagkukunan ay mas mahalaga kaysa kailanman. Ang pinakamapagkakatiwalaang pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa LTO ay ang opisyal na website ng LTO sa lto.gov.ph. Ang LTMS portal sa portal.lto.gov.ph at ang mga opisyal na pahayagan tulad ng GMA News at Philstar na nag-ulat ng opisyal na pahayag ng LTO. Huwag maniwala sa anumang video o post sa social media na nagpapanggap na may bagong alyuntunin, walang kasamang opisyal na link o opisyal na dokumento mula sa LTO. Para sa lahat ng aming mga senior citizens na nanonood ngayon, nais kong ibod ang pinakamahalagang mga bagay na dapat ninyong isaloob at isandaling kabisahin. Una, walang espesyal na bagong mahigpit na patakaran ang naipatupad laban sa mga senior drivers ngayong 2026. Pangalawa, meron kayong karapatan na magmaneho ng walang limitasyon sa edad basta't kayo ay medical na fit. Pangatlo, may priority lanes kayo sa lahat ng LTO offices. Pang-apat, kayo ay exempt sa buong CDE course. Kailangan lang dumaan sa validation exam at makakuha ng 80% passing score. Panlima, ang inyong medical certificate ay may kasamang 20% diskwento sa mga LTO accredited na klinika. Pang-anim, ang bagong Zemerit Point System ay nag-a-apply sa lahat ng driver ng pantay-pantay. At kung kayo ay malinis na driver, kayo ay karapat-dapat sa 10 taong validity ng lisensya na isang napakagandang gantimpala para sa lahat ng mga responsible driver anang kanilang edad at pampito. Ang inyong lisensya ay hindi na agad kukuhanin kung kayo ay mahuli sa isang paglabag. Bibigyan kayo ng 5 araw na nagtatrabaho upang ayusin ang inyong multa na isang mas maawain at mas makatarungang proseso para sa lahat. Bago tayo magtapos, nais ko ring mag-iwan ng isang hamon hindi lamang para sa mga nakatatanda, kundi para sa lahat ng nanonood na iyon. Sa susunod na makakita kayo ng isang alarming na headline o video sa social media tungkol sa isang bagong batas o patakaran, bago i-share, bago magpadala sa grupo ng pamilya, at bago mag-panic, mag-verify muna. Pumunta sa opisyal na website ng ahensya. Hanapin ang opisyal na memorandum or press release. Tingnan kung ang mga kilalang news organizations ay nag-uulat ng parehong impormasyon. Ang isang minuto ng fact-checking ay maaaring makatipid sa 10, 20 o 100 tao nang hindi kinakailangang takot at pagkalito. At sa panahon na ang misinformation ay kumakalat ng mas mabilis kaysa sa katotohanan, ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad na maging bahagi ng solusyon at hindi ng problema. Ibahagi ang katotohanan ng may pagmamahal. Hindi dahil gusto nating mapahiya ang ibang tao, kundi dahil ang ating mga nakatatandang mahal sa buhay ay nararapat na mabuhay ng walang takot na nakabatay sa mga kasinungalingan. Kung natulungan kayo ng video na ito, ibahagi ito sa inyong mga pamilya at kaibigan, lalo na sa mga nakatatandang driver sa inyong buhay na maaaring nalito o natakot sa mga viral na post. Ang isang share lang ay maaaring magbigay ng kapayapaan ng isip sa isang lolo o lola na nag-aalinlangan kung patuloy pa bang magmamaneho. Mag-subscribe, mag-like at mag-comment doon sa baba kung meron kayong mga katanungan tungkol sa mga bagong patakaran ng LTO. Ang inyong mga katanungan ay tumutulong sa amin na gumawa ng mas maraming impormasyon na tunay na kapakipakinabang sa bawat Pilipino. At tandaan, ang kalsada ay para sa lahat ng edad. Ang pagmamaneho ay hindi isang pribilehiyo na natatanggal sa atin habang tumatanda tayo. Ito ay isang karapatang pinoprotektahan ng batas basta't susundin natin ang mga alituntunin at pananatilihin nating ligtas ang ating sarili at ang lahat ng nasa kalsada kasabay natin. Paligtas na pagmamaneho sa inyong lahat at hanggang sa susunod na